So ito po yung sunod, mga kababayan. Ito yung sunod ngayon. Ano yan, Ken? Nako, mga kababayan. Si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, mga kababayan, ay natunto na po. No? Natunto na ng NBI. Ngayon, mga kababayan, ito na naman tayo ha. Ipi-play natin itong video, pakinggan ninyo ha. NBI natunto na si Bato ang kanyang lokasyon. Ngayon, baka sabihin ninyo, inatunto na pala, bakit hindi arestuhin? May rason. Ito ha. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Natunto na pala, bakit ayaw arestuhin si Bato? Ito. Dito tayo mga kababayan. Huli na, naging Bato pa. Ganyan mismo inilarawan ng Direktor ng National Bureau of Investigation o NBI ang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Pero may lead na umano sila sa kinaroroonan ng senador na itinuturing nilang ugante. Nakatutok si Oscar Oida. Mga kababayan, may lead na pala. Natunto na pala. Bakit hindi inaresto? Kasi po, mga kababayan, ganito po kasi ang nakarating sa akin. Mamaya natin ipagpatuloy yan, kwento ko sa inyo. Kwento ko muna, siyempre makapiright ako pag ituloy-tuloy natin to. Ganito po kasi ang nangyari, mga kababayan. Natunto na, may lead na, kaso lang mga kababayan, ganito po yan. Yun kasing lugar, according yan sa aking mga source na si Maria Osawa. Source ko kasi mga kababayan, si Maria Osawa. May bit-bit na lampara. Tapos sabi ni Maria Osawa, nung nakita daw niya si Bato, sabi daw niya, yamiti ko dasay. Sabi ni Maria Osawa yan. Yamiti ko dasay, Bato, yamiti ko dasay. Mia. Sabi ni Maria Osawa. Kasi daw mga kababayan, si Bato daw nagtago sa mataong lugar. Tapos, mga kababayan, sabi pa ng aking source na si Maria Osawa na may bitbit na lampara, armado daw ang makasama. Ngayon kung huhulihin ng NBI yan, marami pong sibilyan ang madamay. Kaya, tinitiktikan ngayon ng NBI na lumipat si Bato ng lugar na walang masyadong tao kasi delikado po. Kung mag-search operation sila doon at arestuhin si Bato, maraming sibilyan ang matatamaan kung magkabarilan man. 'Di ba? Ganun po yun mga kababayan. Kaya sabi ni Maria Osawa sa akin na may bitbit na lampara, yamiti ko dasay, mia. Sabi niya. Oo, habang nag-message siya sa akin, hello Ken, arigato gozaimasu ne, yamiti kudasai, mia. Sabi niya, oo, hindi daw si Bato basta-bastang hulihin ng NBI ngayon kasi nasa mataong lugar daw, o baka daw sa squatter area, o mataong lugar daw, o baka mahirap na, o baka nasa park. Ang tanong ng lahat, matapos mawala na parang bula si Senator Bato de la Rosa noong Huwebes, nasaan na siya ngayon? Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, meron na silang lead kung nasaan ito ngayon. At ang tawag niya kay Senator Bato, isa ng pugante. A lead kung nasaan talaga, pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung nasaan talaga siya. There is a valid warrant of arrest. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na mayroong mga magdato di aresto, yung warrant of arrest, we have to monitor. Call it whatever you want. But the question is, nasaan si Bato? Di ba? Huli na, naging Bato pa. Dagdag niya, kung meron dapat magpaliwanag, ito ay si Senator Robin Padilla, na huling kasama ni Senator De La Rosa. Batay sa report na nakuha ng GMA News, sa kanyang sasakyan sumakay si Senator Bato. Inamin pa. Person that should be asked. Una-una dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung
muling kasama. Nang tanungin kung may pananagutan si Senator Padilla, The Department of Justice will review it. They're also the one in charge of it, but also we are also making our own review, and we will make the recommendation in proper time. sa ngayon, patuloy daw ang pag-monitor nila sa kinaroroonan ni Senator De La Rosa. Di ba? Patuloy ang pagmumonitor ng NBI sa kinaroroonan ni Bato de la Rosa. At according dyan kay Maria Usawa, mga kababayan, na yamiti kudasay. Sabi niya, nakausap ko din yung kaibigan kong makasalanan ang apelyido. Na, yun yung source ko na ang apelyido niya ay makasalanan. Si Johnny Sin. Kilala nyo naman si Johnny Sin. Pwede maging janitor, pwede maging doktor, pwede maging pulis, pwede maging ambulansya driver, pwedeng maging piloto, pwedeng maging hardinero. Yung kaibigan kong ang apelyido makasalanan, isa din sa aking source, si Johnny Sin. Iba-iba ang ano nun. Grabe yung aking source, mga kababayan, no? Iba-iba. Pwedeng maging hardinero, pwedeng maging driver, pwedeng maging doktor. Yan yung kaibigan ko, ang apelyido niya makasalanan, Johnny Sin. So, yun nga, mga kababayan, according sa aking kaibigan na si Johnny Sin, ang sabi niya, nasa pabahay daw si Bato nagtago. Nasa pabahay. No? Sabihin na lang natin na ang pabahay ay malapit sa dagat. Flexible si Johnny Sin, Mampuri Malonzo. Yung pagpi-flex nga niya, 18 inches yung abot eh. Flexible si Johnny Sin. Pwede maging doktor, hardinero, nurse, pwede maging driver, pwede maging construction worker, 'di ba? 'Di ba Sir Kenry, kilala mo si Johnny Sin, 'di ba? Flexible 'yan, umaabot ng 18 inches 'yun eh. Tawang-tawa si Sir Kenry, oh. Kaya sa totoo lang, sa mga nagtatanong, sino ba yung Johnny Sin na yan? Sino ba yung Maria Usawa? Eto first time in the YouTube history, pakita ko sa inyo kung sino si Maria Usawa. Para malaman nyo. Ayan po mga kababayan, ito po si Maria Usawa. Siya po si Maria Usawa, mga kababayan. Kita nyo na. At ito naman po si Johnny Sin. Mga hindi nakakaalam kay Johnny Sin, ito po si Johnny Sin. Pwede maging masahista, pwede maging doktor, pwede maging engineer. Sir Debank, shout out po dyan at maraming salamat. No? Ang sabi ng aking kaibigang makasalanan ng apelyido Johnny Sin, nasa pabahay daw si Bato. Malapit sa dagat. Pwede nga maging astronaut eh. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, pwede nga maging NBI NBI agent si Johnny Sin eh. Sir Frederick Carriedo, kilala mo si Johnny Sin. Mga kaibigan natin malilibog diyan. Di ba? Kaya continue. Positibo man sa paraffin test, iginit ng NBI volunteer na si alias Mel Oragon na hindi siya nagpaputok ng baril. Inaresto si Oragon sa hinalang may kinalaman siya sa nangyaring barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Sa kanyang sinumpaang salaysay, itinanggi niya ang mga reklamong illegal possession of ammunition at direct assault laban sa kanya. Nagpaputok ba kayo ng baril nung gabi na yun? Wala po akong naipaputok na kahit anong uri ng baril. Simula Yung kaibigan kong si Johnny Sin, laging nagpapaputok ng baril yun. Oo, 18 inches nga yung flex niya eh. Sa baril niya, 18 inches yung haba nung silencer na nilalagay sa nguso. Pero itong NBI agent, wala daw pinapuputok ng baril. Si Johnny Sin, maraming baril yun. Pumunta kami at hanggang nakabalik po ako. Yun na nga po kami na nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril. Nung araw na yun hanggang... sabi nung NBI agent na volunteer, never daw siyang humawak ng baril. Si Maria Usawa, yung isa ko sa source, laging humawak ng baril yun. Minsan yung baril maliit, minsan malaki, minsan katantaman lang. Oo, yun nga lang, kada hawak niya ng baril, ang sabi niya, yamati kudasai.
Mia. Continue. makarating kami. Sa video na nakuha ng GMA News, nasa 5th floor ng kadikit na GSIS building, si Uragon, nang maganap ang putukan sa Senado. Oh, 'di ba? Si Uragon, Si Uragon habang naganap ang putukan sa Senado, nandun si Uragon ako, Uragon. Taga Bicol ako, Uragon ako. Kaya nga mga kababayan, yung aking mga sources, no, si Janisen at si Maria Usawa, mahilig yan, mga Uragon yan eh. Oh. Sabi ni Matibag, wala itong dalang baril. May mga posibilidad daw kung paano nagkaroon ng gunpowder residue ang kanilang volunteer kahit hindi siya bumaril. No? He was arrested from GSIS, dinala siya sa Senate grounds, sa second floor, idinapa siya kung saan mismo nagpaputok ng baril yung mga usaa. Maraming gunpowder doon, sigurado. So that is a possibility. Dahil wala siyang hawak na baril eh. Nakuhaan ng video doon sa 5th floor. Na nandoon siya nung nagpuputukan. Hiningan din namin ng tugon si Matibag sa mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa NBI. Hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Wala namang intensyon ng NBI or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. We are there to promote law and order. At sa sinabi ni Cayetano na dahil sinuspindi ng ombudsman si Mau Aplasca bilang Senate Sergeant at Arms, dapat daw masuspindi rin si Matibag. Siguro yung sinasabi because I'm the head of the NBI kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging basehan, ang unang-unang suspindihin dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil command responsibility niya si Sergeant at Arms. Hinihinga namin ng pahayag dito si Cayetano. Oscar Oida! Dapat lang talaga mga kababayan, no? Hindi lang suspindi si Cayetano, dapat tanggalin yan. Sa totoo lang. Dapat talaga matanggal yan, mga kababayan. Bakit? Kasi, alam nyo, hanggat si Cayetano ang Senate President dyan, walang kwenta yung trial dyan sa impeachment ni Sara. Bakit? Kahit pabagsakan mo ng sanglaki ng langit na ebidensya, yung trial dyan sa Senado, sa impeachment ni Sara, nasa dulo ng ballpen ng mga putang inang DDS senador, no ang ilagay dyan, no to impeach. Kahit nga bagsakan mo ng buong mundo yan eh. Yung buong malaking buwan, ibagsak mo dyan sa Senado nang madurog yung building na singlaki ng buwan ang ebidensya para si Sara ma-impeach. Laging ilagay ng 13 senador na yan, no to impeach. Sino bang niloloko nila? Mga alagad ni Duterte yan. Oh. So, do you think, alam nyo, Senado, nagsayang lang kayo ng oras dyan sa trial ni Sara sa impeachment. Kasi bakit? Kahit nga pagsasampalin kayo ng ebidensya, no pa rin yung ilalagay ninyo. Alam na namin ang sagot. Kahit pagsasampalin kayo dyan, kahit tambakan kayo ng sandamukal na ebidensya or documents, no pa rin yung ilalagay lang, no to impeach. Diba? Ganun yun, mga kababayan, Diyos ko. Kaya nga, dapat lang talaga si Cayetano, tanggalin yan dyan. Na? Tigilan nyo nga ako, mga kababayan. Basta pagdating kay Digong, pagbata sa taong bayan, ang tagal bago maaprubahan. Pero pagdating kay Digong na resolusyon, 30 minutes lang, approve agad. Diyos ko, tigil-tigilan nyo nga ako. Ano yung resolution ni Digong para i-house arrest daw pauwiin ng Davao? 15 minutes lang, may resolution agad. Pumirma agad, 15. 0, 3. Hindi, 15, 0, 2. 15 nag-yes. Tapos 0 nag-no. Tapos 2 ang abstain. 15 minutes lang, may resolution agad. House arrest si Digong sa Davao. Pero pagdating sa taong bayan, gumawa ng batas, putang ina, hanggang ngayon, di pa naaprubahan yung iba. Kita nyo yan? Kaya nga isa sa rason yan, ayaw pauwiin si Digong ng ICC. Kasi bakit? Kahit nakakulong na, ma-impluwensya pa rin. Tapos ano pang aasahan namin? Ma-impeach ba si Sara? Hindi. Kung nananatili ang 13 kasenador dyan na magsabing no to impeach, walang kwenta yung trial dyan.
Oh, kahit hindi na nga ninyo i-trial yan, ang sagot na nila dyan, no. Di ba? Oo. Kahit hindi na kayo mag-trial dyan. Kahit nga, hindi na dumalo sa Senate trial yung mga 13 senador na yan, automatic sagot niyan, no to impeach, no to convict. Ganun lang yun. Sinong pinagluluko nila? Oh, so yun po yun. Mga kababayan, sayang lang. Sayang lang ang trial. Gastos lang yan. Biruin nyo, ilang milyon yon? 25 million ba yon? Pondo para sa trial? Diba sinabi ni Ping Lacson yon, 25 million ang pondo para sa trial? Sayang lang yan. Kung pinamili nyo ng tsinelas yan para sa mga batang leagit, di nagkaroon pa ng tsinelas. 25 million. Gamot na sa mga matanda yan. Pampakain na yan sa mga tao sa lansangan. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po. And kita-kits po tayo ulit.